Leah has mistake. Kasi ang akala ko, konting tulong lang ang hihingin niya. Pero hindi ko alam na ako na pala ang sasalo ng buong gastos. At first, okay lang. Sabi ko, I'll help with the venue and a bit of food. Pero habang papalapit ang binyag, parang ako na ang naging event planner. Ako ang naghanap ng venue. Ako ang nagbayad sa dekorasyon. Ako ang bumili ng cake. Ako ang nagbayad sa giveaways. At every time na tinatanong ko siya kung ano ang share niya, lagi lang niyang sagot. Next time na lang, sis. Ikaw naman ang ninang eh. Ninang ilah eh, hindi sponsor. Pero dahil sa sobrang bait ko o katangahan, tiniis ko. Hindi ko na lang inisip. Para sa baby, sabi ko sa sarili ko. Dumating ang araw ng binyag. Pagod na pagod ako sa pag-aasikaso pero masaya akong makita ang baby. Nakita ko rin ang ibang ninong at ninang, lahat sila dumating lang. Wala silang inasikaso. Ako lang ang nagpagod. At okay lang sana kung walang pasasalamat. Pero iba ang sinabi ni Jenny sa harap ng mga bisita. Sorry guys, medyo simple lang tong handa natin. Wala tayong magagawa kahit sa budget eh. Simple. Ako na ang gumastos, ako na ang nagpagod, tapos ganun lang ang sasabihin niya. Walang pasasalamat. Walang kahit thank you, sis, sa effort mo. Para bang wala lang ako. Pero ang pinakamasama, nung time na magpapakuha na ng picture, bigla niyang sinigawan ang sarili niyang asawa. Hon, sana ikaw na lang ang nag-asikaso, hindi na natin kailangan ng tulong ng iba. Sa harap ng mga tao, parang ako pa ang ipal. Alam mo kung ano ang ginawa ko? Umalis ako. Hindi na ako nagpaliwanag. Hindi na ako nagpaalam. Kinuha ko ang bag ko at umalis. Akala mo tapos na? Like, share, subscribe, nasa comment ang part 3.